nililingid sa kanilang gawa. Amen. Yan po, may isip lang po natin na sabi dito, mula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao. Bawat isa sa atin, minamasdan ng Panginoon, nakatingin ng Panginoon. Sabi nga, pati yung ating iniisip, mga binabalak, ay alam ng Panginoon. Walang hindi nalilingid sa Kanya. Kaya, yung idulog natin sa Kanya, yung buong puso, na pagpupuri at pasasalamat. Kumbaga, lagi siyang nakamasid, ibig sabihin nun, lagi niya tayong binabantayan, lagi niya tayong pinoproteksyonan, at lagi niya tayong iniingatan. Amen. Ayaw niya tayo na mapunta sa masama, at siya na rin ang nagpe-prepare para sa lahat ng mga next na mangyayari. Amen. Ganyan ang ating Diyos. Ganyan si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Sige po, sama-sama po tayong tumayo. Sama-sama tayong manalangin. Lord, hallelujah, hallelujah, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Ikaw po, Panginoon, ay aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Na sa lahat ng nilikha mo, Panginoon, sa buong daigdig, tinitingnan mo bawat isa, Panginoon. Nakikita mo bawat isa. Iniingatan mo bawat isa sa amin. Pinoproteksyonan mo bawat isa sa amin. Piniprepare mo, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang imposible, maging bilang ng buhok namin ay alam mo, Lord, maging lahat ng nasa amin. Lord, salamat po, Lord, na hindi po kami karapat-dapat sa iyo. Hindi kami karapat-dapat dahil sa aming mga kasalanan, mga pagkukulang, kahinaan. Pero Lord, dahil sa iyong walang hanggang habag at pagmamahal, salamat po binigay mo sa amin ang Panginoong Jesus. Salamat po sa lahat-lahat ng ito. At ginawa mo kaming karapat-dapat, Panginoon, dahil sa banal na dugo ng Jesus, ng Panginoong Jesus ay idinalot mo sa amin, Panginoon. Salamat po. At hindi man kami karapat-dapat, pero Lord, ngayon, ginagawa mo kami na iyo. Mahal na mahal mo kami. Walang hadlang, pupurihin ka namin. Walang hadlang, aawitan ka namin, Panginoon. Salamat po sa iyo, Lord. Pagharian mo po, Panginoon, yung buong church na ito, Panginoon. 4 na sulok, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang maghari. Ibuhos mo, Panginoon, ang iyong mga pagpapala, Panginoon. At sa iyong mga salita, Panginoon, ang siyang aming pagkain, Panginoon, spiritual. Bless mo po, Panginoon, ang bawat puso namin, Panginoon, at ihanda para kami ay taniman, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, para ito'y lumapo. Maraming po salamat, Panginoon. Lahat-lahat ng ito, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. Ikaw lang po, Panginoon, ang siyang maitaas sa lahat, maparangalan, at sambahin, Panginoon. Panginoon, maraming po sa lahat ng kilalang kasama ng iba't ibang churches, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Lord, salamat po sa iyo. Maparangalan ka, Panginoon, at malugod ka po, Panginoon, sa amin. Lahat ng ito ay panalangin namin sama-sama sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ngayon po. Praise. Ayan, a day full of love, peace, and joy sa ating lahat. Pwede mo palakpakan mo natin yung si Lord. Ayan, let's do our praise and worship. Kanina nga sa message, and sa unang prayer, yan, nahanda na tayo. Ready na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Para mag-worship sa Panginoon. Pwede mo itaas namin ang kamay, palakpak natin. Amen, amen, amen. Ayan, let's set aside all our worries, the doubts, yung mga strongholds or yung nag-bringing us down, anxiety, depression, lahat ng yan. And let's focus ngayon sa ating Panginoon. Let's give worship and praise sa ating Panginoon. Now we believe that nothing is impossible sa Kanya. We believe na kaya niyang baguhin, kaya niyang turn the blind person na makakita, kaya niyang yung mga miracle lahat ng tingin niyo imposible pero sa Kanya posible. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And let's sing.
episode na nothing is impossible to you, Jesus. Nothing is impossible to you. Pwede pa lang ba natin Panginoon? To you, nothing is impossible. We will live by faith, not by our strength alone. I say to you, it's real, I can do anything. I can do all things. Was it you who gives me strength? And everything is impossible to you, I'm not broken. The strong words are broken. I believe in my faith. Everything is impossible. And I know that you can do this tonight. I'm not gonna forsake. I'm never gonna live by what I see. I'm never gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here. And I know that you can do anything. It's you, I can do anything. I can do all things. It's you who gives me strength. And everything is impossible to live right now is broken. It's strong words are broken. I believe in my faith. And everything is impossible. And I can feel it. I believe. But you know what I believe. Hindi lang natin, yung pizza natin sa I believe. Hindi lang sasabihin natin, hindi lang tayo salita, lyrics ko ng kanta. Hindi tayo pamilya tayo sa kanta. Pwede lang sa puso natin na, I believe, nothing is impossible with you. I believe na all things happen through with you. Our troubles, dapat ko nakakarapan namin. Lahat ng hindi na matago-tago na yung mga kasalanan na hindi mo nakita na kanta. But you never do. But I need to surrender all our fears, all our love, lahat ng galit, ang sinaman, lahat ng pinaproblema namin ngayon. But we believe, no one thing, there is no Jesus. Nakaya tayo, alisin sa Lord, kailangan gaya namin, nag-iwin, kaya namin ito ang Zoom. And we believe that you, nothing is impossible. Let's sing, I believe. I believe, 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 I believe. Let's shout. I believe, I believe. And I believe, yeah, yeah. I believe, I
you dahil naniniwala ko na victory pa rin, successful pa rin, Panginoon. Iba naroon yung hindi nga pumasok sa plano, pero alam ko na ginagawa ko ito hindi dahil sa kung sino man, hindi dahil sa trip sumafol. Hindi ko na dahil binigyan ako ng puso na to personally, pasalamatan ka, to offer my life, to offer my voice sa iyo, Panginoon. We believe you are our Savior, Panginoon. Hindi lang namin sinabit na I believe. Hindi lang namin sinabi bukang bibiglang, kundi we believe ngayon, Panginoon, by faith, na you are our Savior. You died on the cross, Panginoon. Show us love. Ngayon naranasan na namin yung forgiveness, Panginoon. Salamat po. Bagamat malaki mga nakaraan na yan, pero Lord, inalis mo yun sa amin. Ngayon, we are clean, Panginoon. Nakatingin ka sa amin ngayon, sabi mo, Panginoon. Nakasubaybay ka sa amin sa bawat tahakin na mga desisyon. At ngayon nakangiti ka dahil nakikita mo bawat anak mo narito. Masaya, Panginoon, na naglaan sila ng oras sila, Panginoon. Nandito kami para lang makinig na yung mga salita. Umamit na mga papuri sa iyo, O Diyos. Jesus, you're a beautiful Savior, God of everlasting. You're the risen King, oh Jesus the same. How
very mga kapatid. Salamat sa inyo. Salamat po. Thank you. Amen. Yan, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoong Jesus. At karapat-dapat ang Panginoong Jesus sa pagsamba, sa pasasalamat. Siya yung unang nagsabi sa atin ng I love you. Siya yung unang nagsabi na mahal kita. Yan. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Ngayon po, dadako po tayo sa pagpapasalamat. At sino po ang gusto magpasalamat sa Panginoon? Ngayong umaga. Ayan po. Ayan. Ayan, ang dami. Brother, salamat sa Brad. Andito na lang din. Sige po, nagpapasalamat ko yung gawain kahapon sa cover court, sa assembly po, sa nangyari kahapon na naging successful na po at naging isang bagay na nagkaroon po ng medyo kasiyahan, nagkaroon ng contest. Kaya salamat sa Panginoon, nakapaghandog po tayo ng isang awitin. Ang bali ng opening prayer po ay si Yari. Siya po, bali ko sa nag-closing, na po ako. Nag-alisang tao na kumanta po ako. Dahil ang kinanta ko po ang tanging aray. Salamat sa Panginoon sa bagay pong iyon ay naging isang malaking bahagi dahil sa bagay na napanalunan ko sa kala siguro nila dahil yung panginikod dan dalan-dala. Pero talaga totoo ko. Hininira sa bako na kumakanta. Dala doon si Kapitan. Andun yung mga counselor. Kaya sa aking bahala ka na Lord. Dahil ang tanging alay ko sa iyo ay makapag-alay at makapaghandog ng awitin na hindi naririnig sa ganyong kalagayan ng general meeting. Bali, aking ipinalaban nga po yung tanging alay ko. Salamat at ako ang napili. Dahil wala nang laban, kaya ako ang napili dahil sa akin, hindi ako gumamit ng kodi ko. Alam niyo naman kung gano'n natin gaano yung memorya yung ating tanging alay. Ang kalaban po natin ay upi, Nonoy Sunyega. Kaya salamat sa Panginoon na ang naging bahagi ng pinanalunan ko ay nabahagi ko sa hapagkainan ng aming pamilya. Salamat po. Amen. Thank you, Lord. Ayan po. Nanalo ka pala, Brad. Sige po, sino po gusto magpasalamat sa Panginoon? Amen. Ang dami. Thank you, Lord. Dahil opportunity, no? Salamat po sa Lord. Unang-una po ngayong umaga ito. Thank you sa Lord sa paggabay sa umaga nito na may mga bagay-bagay tayo minsan na hindi natin nababantayan. Kahit na nag-start tayo sa umaga ng prayer, tapos biglang susubukin ka ng kaaway sa mga bagay na hindi natin nababantayan. Pero glory to God kasi po, sa kabila ng mga bagay na may pagsubok, ay nandiyan siya, ginagabayan ka niya para hindi po tayo pagkaroon ng pagkakamali. Lagi yung guidance natin, yung guidance niya yung mararamdaman natin. At glory to God din po sa kabila ng na maraming bagay. Kagabi po kasi yung mama ni Ella at yung buong family ay pumunta pa ng Pangasinan. So, yun. Sabi ko lang sa kanila, mayroon po kasi ako ibang pakiramdam na yung sa pagbiyahe nila. Siguro po dahil sa marami kang napapanood sa social media. So, dahil buong family po sila, kasi po may namatay po sa family ng aking manuga. So,
Lord kasi binigyan niya ako ng wisdom na i-reach out yung family. In-advise ko sa kanila na huwag kayong masyadong maging excited sa pagpunta dahil yung pagpunta dun sa lugar na yon ay parang reunion, so makikita-kita kayo. Isa lang ang hinihiling ko sa iyo na sabi ko dun sa manugang ko at saka dun sa anak ko mismo sa mga Miela na before kayong lalabas ng bahay, isa lang yung pinakikiusap ko. Hindi ito kakornihan, hindi ito kaabalahan. Hiningi ko na sama-sama kayong manalangin. At before kayo mag-start, ay i-message mo ko para yung time na yun na nagpe-pray kayo, ay kasama nyo kaming nananalangin ni Papa, ni Ella, Anchu, yun po. Thank you sa Lord kasi kahit na naka-iglip na po ako gabi, gumawa siya ng paraan na ma-remind sa akin kasi medyo rin kamakakumutin, na-remind sa akin na aalis na po sila sa lapat. Tapos yung message niya po sa akin, Ma, thank you po kasi sama-sama po kami nanalangin doon sa sasakyan. Glory to God kasi nakarating po sila sa Pangasinan ng safe at hindi ko po yung comfort ng Panginoon madala doon sa pamilya na namatayan. At salamat din sa Panginoon dahil sa kabila ng walang pagkakataon yung isang anak namin na makita sa katulad nito sa simbahan na lang kung pinagdadasal na sana Lord, kahit wala po yung kanyang katawan, yung kanyang presensya sa panambahan sa tuwing araw ng linggo, pagpalain mo po siya, kayo po mag-usap sa kanya. At patuloy mo po siyang bigyan ng pagpapala na maranasan niya yung pag-ibig mo sa kanya sa kabila ng kanyang pagiging pasaway. Glory to God kasi po yun, nag-message sa akin, Ma, saglit lang po, nabigyan po ako ng magandang opportunity sa trabaho. So, yun, natanggap na po siya dun sa trabaho, inapilihan niya, na pinagpilihan niya. So, naging maganda raw po yung offer sa kanya. Ayun, sana po huwag na parang sana, magpatuloy siya ng may kagalakan sa puso, hindi dahil sa kikita siya ng medyo maganda-ganda. Ayun po, lagi kong sinesendan siya ng mga verse na talagang magpapalago sa kanya. Thank you, Lord, kasi nawa si Lord yung kumilos sa kanya sa buhay niya at maging pagpapala na rin siya sa buong pamilya. Yun po, talagang mabait naman po talaga yun. Medyo makulit lang. Yun po, salamat sa Panginoon sa kabutihan niya na patuloy niyang binibigay sa amin sa kabila ng hindi kami karapat-dapat na papagpala sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Maraming pinagdadaanan pero sabi nga kapit lang sa Panginoon dahil si Lord yung magtutuwid sa atin lahat. Glory to God po. Amen. Thank you, Lord. Ayan, salamat sa Panginoon. Bless na bless yung pamilya nila. Bless din tayo. Ayan. Lagi tayong manalangin. Laging prayer. Napakasarap. Protected. Yan po. Ihanda na po natin yung ating mga sarili para sa mensahe ni Lord. Ayan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating And thank you, Brother God. Good morning po sa lahat. Good morning. Dapat si Pastor Edo po yung mag-teach ngayon kasi last Sunday. Kaso, baka matagtag yung sugat niya sa pagbiyahe. Kaya sabi, napagkasundo namin ni Tatay Jerry, yung papa niya, na huwag na muna. No? Baka next month na lang po siya magbahagi ng salita ng Panginoon. Okay po, tayo po ba ay pinagpala ngayong umaga nito? Amen. May dahilan po ba para magpasalamat sa Panginoon? Amen. So ano man yung pinagdadaan natin sa buhay, naniniwala po na ang Panginoon ay hindi tumitigil upang tayo ipagpalain. Amen? Amen. So, nakikiramay po pala kami, Sister Odette, sa pagpalaw ng inyong kuya. So, naway i-comfort ni Lord yung buong pamilya ninyo. Patuloy na makita natin yung magandang layunin pa rin ng Panginoon. Hindi tayo sinasaktan ni Lord, hindi tayo pinaparusahan. Maaring may magandang plano siya o maaring ikakabuti ng pamilya ninyo o para sa kanyang sarili. Okay? So, lakasan po ninyo loob. Sabi nga dito sa mundong ito, lahat po tayo ay lilisan, may kanya-kanyang panahon,
masakit man na part ng buhay po natin na mawalan ng mahal sa buhay, pero tanggapin po natin na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng ito. Okay? So, Sister Odette, muli, kami po ay nakikiramay sa inyong pamilya. Okay? Kaya po, tayo pong lahat ay dumako sa mensahe ni Lord ngayong umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Mateo. Mateo chapter 18, 19 hanggang 20. Basahin, sabay-sabay po natin itong basahin. Okay? Matthew 18, 19 to 20. Tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa pag-iingi ng anuman, ito'y ipagkakalog sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa ang tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Okay, purihin ng Diyos sa kanyang mga salita sa umagang ito. Tayo pong imanalangin. Pagmalain mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin, yakapin nawa ng iyong mapagkalingang mga kamay ang bawat puso na mayroong kabigatan, pinagdadaanan, at patuloy nga, O Lord, na bigyan mo ng kapayapaan ang aming mga isipan. Bigyan mo kami ng kagalakan upang patuloy nga na maranasan po namin ang iyong kabutihan at makuha po namin, maintindihan po namin ang iyong mga mensahe na siyang magiging kalakasan po namin sa kabila ng mga pinagdadaanan. Ama, ang mga salitang ito naway makapagbigay ng hindi lamang kaalaman, kundi isang mensahe na aming gagamitin sa aming pong pagpapatuloy bilang iyong mga lingkod. Salamat po sa iyong pagtitiwala na maibahagi mo po sa amin itong mensahe, no? Maipahayag upang sa ganoon, Panginoon, kami po ay makapabuhay ng ayon sa iyong kalooban, makapaglingkod ng tama, Panginoon, na hindi po kami magkamali sa lahat po ng aming mga ginagawa. Ikaw nga, O Diyos, ang pag-comfort sa amin, Lord, as we listen, as we read your message, Panginoon, na patuloy nga na ang aming pong pagpunta po rito ay hindi po mawalang kabuluhan, kundi, Panginoon, kami mapagpala at uuwi po kami, Panginoon, ng malakas at patuloy na mayroong kapayapaan, Panginoon. Salamat po aming Diyos sa pagkakataong ito na nagkatipon din po kami. Salamat po sa mga kapatiran na nandirito. Panginoon, sapagkat sa iyo mga mensahe, sabi mo nga 2 o 3 na nagkatipon ay nandoon ka. Salamat po sa pakikisa ng bawat kapatiran na nandirito ngayon. Lord, thank you so much. Hindi lamang 2 o 3, kundi higit pa, Panginoon, na nagkatipon dito. Kaya naniniwala po kami na ano nga man ang hiringin po namin sa iyong pangalan ay pagkakaloob mo, Panginoon. Salamat po aming Diyos at i-claim na po namin, Panginoon, na walang magagawang kaaway upang kami, Panginoon, ay iligaw upang hindi namin makita, maintindihan ng iyong mga salita. Salamat po muli, ikaw ang Diyos na maitaas, mapapurihan, mapasalamatan sa hanggang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Mga upo na po tayo. Okay, so ulit, ngayong umaga nito mga kapatid, ay naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay kumikilos sa Lord. At pasensya na po kayo kasi yung salamin ko mali ata ay nadampot ko kanina. Medyo malabo. Nagtumaas na yung grado ng aking mata. Medyo malabo-labo na. Kaya medyo... O nga, try ko parang parehas lang eh. Tinry ko na kanina habang nakatayo ka. Pero okay lang. Mababasa ko pa naman. Alam ko naman maiintindihan ninyo ako. Okay, so dito sa message na ito, actually, ay second message na ginawa po ni Lord sa akin, binigay sa akin ni Lord itong week na ito. So, 2 mensahe na pinagpilian ko at nakita ko na ito'y makakatulong po sa atin.
for now, no? Kaysa dun sa isa na una. At naniniwala po ako na lahat po tayo dito ay gustong matuto. Amen? Gustong matuto ayon sa panuntunan o kalooban ng Panginoong Diyos. Okay? So, mga kapatid, gusto ko pong ipaalala po sa inyo na tawag dito. Marami tayong bagay na dapat na maunawaan o maintindihan. Hindi porket tayo tinawag ng Diyos, hindi porket tayo tumanggap na ng kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Diyos, ay totally talagang magiging maganda na yung buhay natin ayon sa ating pagkakaunawa. Okay? Sa ating pagiging Kristiyano, marami po tayong dapat matutunan. Hindi lamang po yung salvation, hindi lamang yung mga blessing, no? Kundi mga mensahe na kung saan ay maigagamit po natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi tayo nga ay tinawag ni Lord hindi para maging hari at prinsesa sa loob nating simbahan, kundi tayo ay mga lingkod ng Panginoon na hahayo at magbabahagi ng salita ng Panginoong Diyos. So, naintindihan po ba natin yon? So, lahat po dapat malaman po natin. Okay? Dapat na matutunan po natin lahat ng bagay upang sa ganun din, maranasan din po natin yung mga pagpapala ng Panginoon. Kasi maraming blessing na nagmumula sa Panginoon. Kaya lang, napapalagpas po natin kasi may mga bagay na hindi po natin ito nauunawaan. Basta ang alam lang natin, nung tayo pumunta sa simbahan, tinawag tayo ng Panginoon, puro pagpapala na lang yung ating pong marireceive. Okay? Okay, so nawa, mga kapatid, sa umagang ito, ay ang mensahe ito ay pinamagatan ko po na pagkakaisa, dulot ay magandang buhay. Okay? Sino na dito yung nakaranas ng magandang buhay? Okay? Pwede ba tingnan niyo yung katabi ninyo? Left and right? Okay, tignan lang. Tignan lang muna. Mamaya. Okay? So, nakita po ninyo, nakilala niyo yung sino yung katabi ninyo. Hindi na kayo magugulat mamaya, di ba? Kung sino yung katabi ninyo. Wala lang lipatan. Baka may magulat katabi mo kanina. Iba na yung pagtingin mo nga. Okay? So, naniniwala po ba kayo na iba-iba yung pagkalighan ng Diyos? Kaya nga, pinatignan ko yung katabi mo eh. Diba? Ano nakita mo sa katabi mo? Kamukha mo ba? Ha? Kamukha mo ba siya? Hindi, di ba? So, may pinagkaiba. Okay, kung kakilala yung katabi mo, parehas ba kayo ng ugali? Okay. Parehas ba kayo ng pananaw sa buhay? Hindi rin. Okay? So, lahat tayo ay iba-iba. Pero, nais ng Diyos na tayo ay magkaisa. Okay? Ang nangyayari kasi sa buhay po natin ngayon, sa mundong ito, magkakaiba ng pananaw sa buhay, magkakaiba ng pag-intindi, pag-unawa, kaya nga iisang Biblia, pero marami ang mga nagdidebate. Okay? Hindi magkasundo. Kami ganito. Di ba? Hindi pa rin isang Bible lang yun, pero hindi nagkakasundo. O sa loob ng pamilya. Di ba ba? Pamilya na yan. Pero hindi pa rin nagkakasundo kasi magkakaiba ng ugali, magkakaiba ng pangarap o pananaw sa buhay. Pero ngayong umagang ito, mga kapatid, gusto ko o gusto ng Diyos na kahit magkakaiba man tayo ng ugali, ng itsura, gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng positibong relasyon. Okay? Positibong relasyon. Sapagkat, mga kapatid, kapag walang positibong relasyon, hindi po natin mararanasan yung biyaya. Nakukuha niyo po ibig kong sabihin. Kaya sabi ng Panginoon sa message niya, backward po. Sabi nga niya, di ba? Tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakalob sa inyo ng Ama na nasa langit. So, itong dalawang taong ito, na lamang ito tatlo,
Sa pagkakaintindi niyo po ba, ibibigay ba ng Diyos yung kanilang hinihingi kung sila'y magkakaiba ng pananaw sa buhay, unang hinihiling? Kaya minsan sa buong pamilya, nagpipray po tayo ng magandang buhay. Bakit hindi ibinibigay ni Lord? Yun masagot po ng Diyos sa atin. Kasi hindi kayo nagkakaisa. May natutunan po ba tayo? Amen? Sa loob ng pamilya nag-aaway-away, paano kayo i-bless ni Lord? Hindi kayo nagkakaisa. Kaya ang daming question sa buhay Kristiyano. Bakit nagsisimba kami every Sunday? Di ba magkakasama kami? Pero ang katotohanan, yung iba napipilitan lang. Ha? Yung iba ayaw naman talaga. Okay? So, yun po yung gustong iparating ni Lord. Paano natin ma-receive yung biyaya ng Panginoon? Dapat may pagkakaisa. So ngayong umagang ito, gusto ng Diyos na makita po natin yung solusyon na kahit iba-iba man tayo ng ating pong pananaw sa buhay o ugali. Kasi ang katotohanan, kaya naman ni Lord na likhain tayo ng pare-parehas. Tama? Makapangyarihan si Lord eh. Okay? Pwede naman likhain ni Lord na puro Adan na lang. Wala nang Eva. Di ba? Eva at Adan. Di ba? Sikat yun eh, no? Di ba? Likhain ni Lord, Eva na lang. Kung Adan na lang. Di ba? Wala nang lalaki. Puro babae. Pero niloob ng Panginoon. Maraming katanungan, pero may mga katanungan na hindi pwedeng sagutin ng sarili po na yung kaisipan. Si Lord lamang. Okay? Free. Patay din. Wala din. Praise. Wala din. Ayun. Praise. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. So, ulitin ko po, no? Gusto ng Panginoong Diyos sa umagang ito, mga kapatid, na kahit iba-iba man yung ugali po natin, iba-iba man yung pananaw o kinalakihan natin sa buhay, mayroon pa rin chance na ma-enjoy po natin yung magandang buhay. Pwede ba tignan mo ulit yung katabi mo? Ngayon, sabihin mo sa kanya, kapatid, iba man tayo ng ugali, pero isa kang biyaya para sa akin. Isa kang blessing sa akin. Okay? Blessing ba yung katabi mo sa'yo? Amen. So, sa ating pagninilay-nilay ngayong umagang ito, ang sabi ng Panginoon Diyos sa kanyang mga alagad, no? Ang sabi ng Panginoon, tandaan po natin na kung paano natin i-treat yung ibang tao, okay? Doon din nag-determine kung ano rin yung pwedeng maging treatment nila sa atin. Kasi kung ano yung treatment natin sa iba, dapat, di ba, mag-expect tayo ng, minsan, iba yung treatment mo sa kanya, lagi kang galit sa kanya, kuripot ka sa kanya. So, ina-expect mo, magiging mabuti siya sa iyo, ina-expect mo na bibigyan ka ng pagkain. Mangyayari ba yun? Na kapag hindi maganda yung treatment mo sa ibang tao, magiging maganda yung treatment niya sa iyo. Hindi, di ba ba? Kung ano yung ginawa mo sa kanya, yun din yung gagawin niya sa iyo. Kung hindi mo siya nilibre, hindi ka rin nilibre. Ganun po di po ba sa mundong ito, mga kapatid? Kaya sa umagang ito, ano ba ang kailangan po natin para magkaroon ng magandang buhay at positibong relasyon? Kaya paano tayo magkakaroon ng totoong pagkakaisa? Number 1, ito yung madalas na hindi nangyayari. Number 1, communication must be open. Ito yung napakalaga, yung communication. Dapat bukas po. Dapat transparent po tayo. Dapat nakikipag-communicate po tayo sa ibang tao, mga kapatid. Mahalaga yung komunikasyon para maging maayos yung ating pakikipagrelasyon sa ibang tao, kapwa natin, mga kapatid. Na kung saan ang walang open communication, madalas nagkakaroon ng conflict o yung poor communication na tinatawag.
Okay? So mahalaga, mga kapatid, yung ating communication sa isa't isa. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, kahit sino pa man yung kasama mo sa buhay, katabi mo sa buhay, dapat magkaroon kayo ng open communication. Kasi maniwala po kayo na si Lord ay nagmi-minister sa iyo through other people. Naniniwala po ba kayo? Hindi si Lord yung magsasalita sa iyo. Okay? Gagamit siya ng mga tao sa paligid mo. Siya yung magsasabi kung ano yung tama at kung mali para sa buhay mo. Hindi pa pwedeng si Lord. Gusto niyo ba si Lord na magsalita sa iyo? Kapag nakagawa ka ng kasalanan, bukas ng langit at may tinig na maririnig. Diba? Matthew, ano yung ginagawa mo? Gusto mo ba yun? Si Lord mismo magsabi sa iyo? Hindi, diba? Nakakaya naman si Lord. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang nag-minister sa iyo, may mga nagre-review po sa atin na mali yung ginagawa natin sa pamamagitan ng ibang tao. Kaya napakalaga yung open communication. Dito sa loob ng simbahan po natin, dapat open po tayo. Kung may mga problema ka sa buhay, dapat ino-open mo yan. Dapat pinapakilala mo yung sarili mo. Hindi yung nagsimba ka, pupunta mo dito, uuwi ka, walang nakakilala sa iyo. Tahimik ka lang. Di ba ba? Napakahalaga ng mga kapatid, no? Na kung saan ay maalala po natin na may mga tao sa paligid na dinala ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga ganun ang pagpapaalala ni Lord sa atin. Sabi sa mensahe niya doon sa Matthew chapter, ano pa rin na binasa po natin, kaunahan yan, wala po diyan. Pinaalala ng Panginoong Diyos na kapag may kasalanan po tayo o nagkasala po sa atin ng ibang tao, puntahan po natin at kausapin natin ang sarili natin. Yun yung open communication. Okay? Dapat inaalaw natin yung ibang tao na pumasok sa buhay po natin. Tayo mga Kristiyano, di po ba? Hindi na tayo yung nagmamayari ng sarili po natin. Kung gusto natin mapabuti yung buhay natin bilang isang Kristiyano, i-allow po natin yung ibang tao na mag-review sa atin. Hindi yung nagkasala sa iyo, yung ibang tao, hindi mo pupuntahan kasi walang open communication. Hindi mo kilala o ayaw na tanggapin yung pag-review. Kung ikaw mismo, ayaw mo tanggapin. Magugulat ka na lang, pagbukas mo ng Facebook, yung utang mo, bayaran mo na. Diba, nakakita na ba kayo ng mga post ng mga Facebook na gano'n? Yung nagpaparinig. Diba, may mga marites, diba, may mga kilala ka. Sino ba yun? Magko-comment doon. Sino ba yun? Diba ba? Hanggang sa umaba na yung mga comment na yun, hanggang sa yung taong yun ay na-broadcast na sa buong barangay. Pero kung may open communication, yung kayong dalawa lang, agad-agad pupuntahan mo, di po ba, hindi na magkakaroon ng conflict, magkakaroon na lang maayos na pakikitungo sa isa't isa. Okay? Kaya sabi ng Bible, di ba, kapag nagkasala po sa iyo, o may nagkasala sa iyo, puntahan mo. At kapag hindi siya tinanggap yung pag-sorry mo, magsama ka pa ng 2 o 3. Pero mga mananampalataya din. At kapag ayaw talaga, gusto mo, i-broadcast na sa mga simbahan. Ganun yung ginagawa natin, mga kapatid. Hanggat maaari, kung ano yung sino yung nagkasala at siya dapat isolve na nila sa isa't isa. At magkakaroon ng katuparalan ng ganun kung may open communication. Yung open yung buhay mo sa ibang tao, sa kanya, sa kaibigan mo. Okay? Kaya ba natin yun? Kaya solusyonan yung mga problema between doon sa nagkasala sa iyo o may gumawa ng kasalanan sa iyo. Kaya ba natin yun? So sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, dapat open po yung buhay po natin. Dapat magpasalamat pa po tayo kapag may mga tao na nagpapaalala sa atin na mali yung ginagawa natin. Ha? Mga kapatid, hindi yung i-broadcast mo sa Facebook, sabi PM sent. Diba? Pag may tanong, ano ba yun? Sino ba yun? PM sent. Diba? Pero pag may mga tao na nag-rebuke sa'yo, tinatanggap mo, alam mo, hindi PM sent yun. Heaven sent. Okay? Pinadala ng Diyos sa'yo yung taong yon para maging pagpapala sa buhay mo, para paalalahanan ka sa maling ginagawa mo.
Ang nangyayari po kasi sa atin ngayon, hindi nagkakaroon ng open communication, kaya mayroong tinatawag na malamig na digmaan. Yung Cold War, di ba ba? May walang open communication, kaya pagpunta dito sa simbahan, beso-beso, tama yan. Pero ang totoo, mayroong mainit na digmaan sa loob. Di ba ba? So, alisin na po na, dapat open communication. Kung kasala tayo, tanggapin po na, ipagpasalamat natin. Lord, thank you sa taong ito. Kasi pinadala mo po siya sa akin para paalalahanan ako na mali na yung ginagawa ko. Amen? Hindi yung tinadala, hindi na naka-close eh. Walang communication. Pero pag may open communication, sabihin ko po sa inyo, sabi nga, paalala ng Bible, di ba, promise ng Lord, 2 o 3 na nagkatipon, na nagkaisa, ano man hiningi ninyo, ipagkakaloob ng Diyos. Na kahit anong prayer meeting, pumating ka ng prayer meeting, magkasama kayong dalawa, pero mayroong alitan, hindi kayo nagkakaisa, habang buhay ninyo rin marireceive yung pinapanalangin ninyo. Tandaan nyo yan. Okay? So, saan nagmumula yung biyaya, dapat nagkakaisa. So, paano? Dapat mayroong komunikasyon. Okay? So, dapat maalala po natin yan, mga kapatid, no? Kung saan ang Diyos, ini-extend niya yung kanyang kamay sa pamamagitan ng ibang tao. Tingnan mo yung natabi mo. Handa ka ba na i-open yung buhay mo sa Kanya? Kasi hindi mo alam eh. Kaya nangyari sa atin, inahatsipwera mo, kung binapaliwala mo yung mga tao na sa paligid mo, pero hindi mo alam, ini-extend pala ni Lord yung kamay niya sa taong yan para abutin ka. Hindi si Lord yung aabot sa'yo. Tandaan po ninyo, never, kahit mabuhay ka ng 100 years dito sa mundong ito, never na si Lord, makikita mo yung literal na kamay ni Lord yung kikilos sa buhay mo. Hindi si Lord, kundi gagamit siya. Si Lord pa rin, pero gagamit siya ng mga tao sa paligid mo. Kaya dapat ibukas mo yung buhay mo. Yung tao pala na gustong tumulong sa'yo, hindi makatulong kasi iniisip niya baka tanggihan mo. Diba? Baka mapahiya ka lang kapag tumulong ka. Kaya baka mag-aanit pa sa'yo kapag nirebuke mo siya. Pero kapag nakikita mo, kilala mo, open yung buhay niya sa'yo, may lakas loob tayo na, ay kapatid, mali na yung ginagawa mo. Ay kapatid, diba ito yung maganda? Diba kasi alam natin, humble siya. Di po ba? Okay? Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, tandaan po natin, isa sa pinaka-maganda na para magkaroon tayo ng magandang buhay at positibong relasyon, i-open po natin yung buhay natin sa ibang tao. Sabi mo sa katabi, huwag mong sarilinin. Huwag mong sarilinin. Kasi may mga tao na magiging blessing sa buhay po natin. Kaya lang nahadlangan kasi ayaw natin pakialaman yung buhay po natin. Alam niyo mga kapatid, kapag mayroong ginagamit si Lord sa buhay mo, hindi siya naghihimasok sa buhay mo. Ha? Tandaan mo niyo, hindi niya ginugulo yung buhay mo. Pinadalayan ni Lord para ayusin yung buhay mo. Okay? Naranasan pa si Sir Maggie dati, nung nagsisimula pa lang kami bilang isang Kristiyano. Lagi niya akong sinisermonan, pinapagalitan, tinuturuan. At bakit mo ako pinapakilala yung buhay ko eh? Dito ako lumaki. Lumaki ako sa Sampaloc na magulo ang buhay. Diba mga ganun, mga reason sa kanya. Lumaki ako na ito yung kinagisnan kong religion o pananampalataya. Diba ba? Ang tingin ko sa kanya, kontrabida. Minsan tingin niyo ba yung mga kung pasok na buhay niyo, kontrabida? Pero hindi mo alam, ginagamit pala yan sa buhay mo para ayusin ka. Salamat ako sa buhay ni Mr. Mandy na siya yung ginamit ng Diyos na nakialam sa buhay ko. Okay? Pero naging mabuti yung buhay ko. Kasi kung hindi siya nakialam sa buhay ko, malamang. Andiyan pa rin ako sa kalsada, di ba? Nakikipag-inuman, di ba? Andiyan pa rin sa basketball, nakikipagsuntukan. Di ba? Mga ganung bagay, di ba? Mga worldly. Kaya sabi nga, di ba, kapag may mga tao na nilagay siya ni Lord, hindi siya magiging kontrabida sa buhay mo. Eh?
Okay, so ulit, kapag nag-agree na kayo, di ba ba, nagkaisa na kayo sa pananampalataya, and then, sino papasok? Kaya nung hindi pa kami Kristiyano, hindi po ba yung lagi kong sinasabi, may trabaho naman kami parehas. Kumikita naman kami, every 15 days and 30, di ba? Pero bakit dumarating sa point na naghahanap ako ng mga coins sa gilid-gilid ng bahay po namin para pambili lang ng bigas o ulam? Talagang wala, di ba ba? Pag nagpe-pray naman kami, nagpe-pray naman siya. Pero iba pa rin yung pananampalataya, iba rin yung paniniwala ko, hindi kami nagkakaisa kaya hindi pinagpapala ng Panginoon. Amen? And then yung blessing, hindi lamang dumarating sa material na bagay, tandaan po natin. Kasi kung nagkaisa na kami, bakit wala pa yung material na bagay? Iba yung pamamaraan ng Panginoon, tandaan po ninyo. Ha? Yung blessing, may mga blessing na hindi material na bagay na pinapadala ni Lord. May mga blessing na hindi kayang tumbasan ng pera, material na bagay. Pero ito yung magbibigay po sa atin ng kagalakan na ma-enjoy po natin na kahit walang pera, masaya sa piling ng Panginoon. Pero hindi ko sinasabi na hindi kayo bibigyan ng pera ng Panginoon. Ang Panginoon ay malulugod kapag tayo ay mayroong pera. Di po ba? Kasi gusto tayo ni Lord na maging malungkot kayo. Pero ang tunay na pananampalataya sa Diyos, may pera o wala, masaya ka pa rin sa piling ng Diyos. Amen? Magpapatuloy ka. So, napakalaga, number 1, para magkaroon tayo ng magandang buhay na nagmumula sa Diyos, i-open na natin yung ating buhay sa Diyos, unang-una, at sa mga tao sa paligid mo na. Siyempre, mapagkakatiwalaan yung mananampalataya. Okay? Dapat piliin may wisdom pa rin na nagagaling sa Diyos. Okay? Kasi minsan, ang nangyari noon, hindi sa nagmamarites po ako, no? Ang nangyari noon kasi, pinagpapasalamat ko sa Diyos kasi hindi nagkaroon ng open communication dito sa loob ng simbahan. Ang sabi ko lagi pag nag-meeting kami, pag may mga medyo personal na mga bagay na pinag-uusapan sa loob ng simbahan lamang, nag-meeting kami, mga kapatid, no? Hanggat maaari po, dito lang sa loob ng simbahan po at hindi na po lalabas itong pinag-meetingan po natin. Magugulat na lang ako. Diba malalaman ko may mga ibang tao na nakaalam ng pinag-meetingan. Kasi walang pagkakaisa. Diba ba? Walang pagkakaisa. Walang open communication. Kaya mga kapatid, sa ating buhay bilang isang Kristiyano, dapat parang artista. Huwag na tayo maging artista na itago yung ating pagkakakilanlan, di ko ba? Dapat open na po tayo. Pati mga tunay na pangalan po natin, at tunay na pag-uugali po natin. Pagdating sa artista pa rin naalala ko lang, kunting ano lang, hindi sa pinagmamalaki ko lang. Isang araw, last week ata, ewan ko nakwento ko nga dyan yung pag-uwi siya. Bibili ako ng pagkain. Nag-drive-thru ako sa Jollibee dyan sa may Costa, sa may Golden, yung malapit yan. Nung ako na yan, pagbukas ko ng bintana, nagulit yung babae, akala ko, ito, may coincidence yung salamin ko kasi baka may buhok ko. Ang gulo-gulo, nagulit siya. Abang umu-order ako. Pagkatapos take niya yung order ko, Sir, artista mo ba kayo? Yun ang sabi niya sa akin, tanong. Artista, hindi ako artista, baka kamukha ko lang yun. Kamukha ko lang yun. Tapos mamaya, binabayan, hindi siya mapakali talaga, sabi niya, Sir, artista talaga kayo, Sir. Hindi, sabi ko, kamukha ko lang yun. Sabi ko, kamukha ko lang talaga yun. Alam mo ba pangalan ninyo? Hindi, kamukha ko lang yun talaga. Sir naman sabi niya. Yung mga bagay na yun, di ba, na-appreciate po natin, no? Na nagpapalakas po sa atin. Na kung baka open communication, artista ako sasabihin. Masaya ba ako pag sinabi ko artista ako? Di ba? Dapat open. Yung example ko lang, no? Na sasabihin po natin yung totoo. Oo. Tapos baka mamaya mapahiya pa ako ako yung artista. Sino ba ang pagkakilala mo? Si Rene Requestas. Napahiya ka pa. Hindi. Okay. Yung sinasabi natin mga kapatid na open. Yung totoo, maging totoo po tayo sa isa't isa. Yun yung magiging taan para magiging maganda yung buhay po natin. Kasi tandaan po natin, kapag may mga tinatago po tayo sa buhay po natin, never tayong magiging masaya. At lalong-lalo na, hindi tayo diringgin ng Panginoon.
yung mga pinapal. Yun yung nagiging cause. May blessing ng Panginoon, pero yun yung humatan lang. Hinihintay muna ng Panginoon na magkaisa muna. Kaya nga inutusan niya yung kanyang mga alagad eh. Sabi niya, kapag nagkasala sa iyong mga kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin. Hindi niya sinabi na i-post mo sa Facebook. Wala pang Facebook noon eh. Basta wala pang Facebook, wala pang Instagram, wala pang... Diba? Ang sabi ng Lord, puntahan mo. Maging open kayo sa isa't isa. Kaya ba natin yun? Hindi lang yung kapatid mo, yung pamilya mo. Kung nagkakasala sa'yo, may nagkasala sa'yo. Hindi ba? Diba? Sabi nga ng Panginoon, di ba kapag ikaw ay maghahandog sa Panginoon, hindi nalulugod si Lord, iwan mo muna yung handog mo at magipag-ayos ka muna doon sa kaalitan mo, sa kapatid mo. And then pagbalik mo, saka malulugod na Diyos sa Diyos yung inihandog mo sa Kanya. Okay? Nawa, matutunan po natin yun na maging open yung communication mo natin. Sabi nga sa verse na nilagay ko dyan, Colossians 4:6, sikapin ninyo laging maging kaaya-aya at kapag-ipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. So maging kaaya-aya. At the same time, kapag nagkaroon tayo ng ganyan, mga kapatid, mag-bless sa atin yung ibang tao. Mararamdaman mo naman kasi kapag mayroong hindi tama yung panalita mo, di ba? At matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. So matutunan ko natin na sumagot ng tama sa lahat ng tao. Kahit sino pa man yan, kahit yung pinakamababang tao. Sumagot tayo ng tama. Okay, number 2. Ano yung number 2? Love must be prioritized. So, tinuturo sa atin ng Panginoong Diyos para magkaroon tayo ng magandang buhay at positibong relasyon sa isa't isa, dapat i-prioritize po natin una-una. Pangalawa yung pagmamahal sa isa't isa. Tayo lingkod ng Panginoon, tayo kawagis ng Diyos, tayo tinawag ng Diyos na malingkod niya, kung gaano tayong minahal ng Panginoon na kahit makasalanan po tayo, dapat priority po natin. Mamahalin po natin yung katabi mo, yung kapatid mo, yung magulang mo, yung kaibigan mo. Sabi mo sa katabi mo, maging sino ka man, mamahalin kita. Okay? Maging sino ka siya. Okay? Kahit sa mga eskwelahan, kayo mga estudyante, di ba? Mahalin mo yung classmate mo kahit na pinubuli ka niyo. Mahalin mo yung teacher mo. Dapat sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, iwasan na natin yung magsisihan. Iwasan natin yung magmarunong. Iwasan natin magkumpara. Okay? At matuto po tayo, we must learn to forget and forgive. Ano yung uli na sinabi ko? Matuto po tayo na kalimutan at magpatawad. Pero minsan mahirap tama. Naalala ko lagi yung, hindi ko makalimutan itong mananampalataya na ito lumapit sa akin, Pastor. Ito yung nilatag niya yung mga kasalanan ng humingi sa akin ng payo, no? Kung paano niya patatawarin ng kasalanan sa kanya. Sinabi niya lahat kung anong dahilan. Sabi ko lang sa kanya, ang sabi ng Panginoon, simple lang love your enemy. Sabi niya sa akin. Ang sabi niya sa akin, Pastor, hindi mo lang alam kung anong kasalanan niyang ginawa niya sa akin. Yan ang sinabi ko sa kanya. Salita mismo ng Panginoon, love your enemy. Kahit kaaway mo ko lang yan, matutong ka rin siyang mahal. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa kanya. Hindi ikaw. Kasi kung inaway ka niya, inaway mo rin, gumanti ka, wala kayong pinagkaiba. Amen? Paano may papakita yung pagmamahal ng Diyos? Na sinasabi mo na naranasan mo nung nakilala mo ang Panginoong Diyos na hindi mo kayang magmahal sa mga nagkasala sa'yo. Ikaw nga ang dami mong kasalanan pero minahal ka pa rin ng Panginoon Ito ba? Kahit yung makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Diyos Kahit yung mga makasalanan pa rin hanggang ngayon, minamahal pa rin ng Diyos Ito ba? Love, ang sabi lang naman ni Lord, love Ha? Mahalin mo Yun lang ang sabi ng Panginoon, mahalin mo yung mga umaaway sa iyo
Okay? At sa mga isyong kinaharap natin. Di ba ba? Huwag na tayong maging historical. Kaya nangyayari kasi, humahaba yung, minsan, pag may kina-counsel kami sa barangay man, di ba ba, magkaaway. Minsan okay na eh. Tapos biglang may sasapat, ibabalik yung pinaka-nakaraan eh. Magsisimula ulit, di ba ba, mag-iinit ulit, manunumbat ulit. So tayo mga kapatid, huwag na tayong maging historical. Ha? Tandaan po natin, yung kasalanan po natin, kinalimutan na ng Diyos yan. Hindi niya sinabi, mula nung 1 year old ka na, di ba ba, ha? Kumakain ka na lang hindi pa pwede sa'yo. Mga ganung bagay na simple lang. Hindi na binapalit ng Panginoon. Kahit yung mabibigat na kasalanan natin, nung lumapit tayo sa Panginoon, narinig mo ba, anong tawag dito, binalik ni Lord yung mga kasalanan mo. Amen? Hindi na, di ba ba? Kaya mga kapatid, matuto po tayo na lumimot at magpatawad. Mahirap, pero yun ang nais ng Panginoon. Manatili yung pagmamahalan sa isa't isa. Umusbong yung pagmamahalan. Ma-restore yung nasirang pagmamahalan. Okay? Maibalik yung dating init ng pagmamahalan. Dapat hindi mamala. Yung first love, di ba? Never die nga, hindi ba? Dapat ibalik din natin, no? Yung pagmamahal natin sa ibang tao. Okay? So, ito po yung sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin, na mahirap talaga magpatawad, pero mahirap din humingi ng tawad. Sabi sa Romans 13:8-10, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo magmahalan sa isa't isa. Okay, ulitin natin ha. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo nagmamahalan sa isa't isa. Sapagkat na nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ang pagmaari ng iba. At alimang utos at tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kahit ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Kasi tama nga naman, di ba? Kung nagmamahal ka, hindi ka na makakagawa ng kasalanan. Makakainin ko sinasabi 100% o totally, hindi ka na magkakasala. Pero mayroong reminder sa atin. Mayroon tayong paalala na makakaiwas po tayo. Di ba? Ay, mahal ko ito. Bakit ako gagawa ng ganito? Di ba? Mahal ko siya. Bakit ko siya lilinangin? Mahal ko siya. Bakit ko siya gagawa ng hindi maganda? Kapag totoo na naghari po sa buhay po natin, yung priority po natin yung lang. Katulad ng Panginoong Jesucristo. Talagang totally, mahal ko kayo, mahal ko ang sanlibutan, I offer my life. Diba? Binigay niya agad sa atin. Hindi siya gumawa ng masama. Every time na tinutok siya sa sanlibutan, kung talagang ikaw nga ang Diyos, gawin mo nga tinapay itong batong ito. 40 days, 40 nights na nag-fasting, gutom na gutom. Ito ba? Once na tinanggap niya ang tuksong iyon ng Satanas, ginawa niya tinapay yung bato, na kaya naman niyang gawin talaga kasi sapagkat ng Diyos. Pero hindi niya ginawa kahit gutom na gutom siya kasi naalala niya na mahal niya tayo. Amen? Kapag siya napatukso, mamamang lang saysay, hindi na po tayo matutubos sa tiyak na kapahamakan. So every time, mga kapatid, na kung saan ay magkakaroon tayo ng chance o pagkakataon na gagawa ng kasalanan, si Lord na lang, isipin natin, hindi ko gagawin ito kasi mahal ko si Lord. Kasi kung mahal mo si Lord, mahal mo na lahat. Diba? Amen? Unahin po natin, priorities po natin yung love para magkaroon tayo ng magandang buhay. Okay? So, pinaalala sa atin ng Panginoon itong mensahe ito. And then, lastly, number 3, unity must be given importance. Okay? Unity must be given importance. Hindi natin kaya i-resolve yung bawat issue
Okay? Dahil ang katotohanan ay magkaiba-iba tayo. Ngunit pwede nating i-work out ang pagkakasundo-sundo. Kaya naman natin talaga. Okay? Kasi mga kapatid, ko ninyo, ha? Sa loob ng pamilya na lang, i-compare natin yan sa isang walis. Ha? Isang walis. Nakakita na ba kayo walis tingting? Ha? So, makita po natin yung kahalagahan ng pagkakaisa. Kapag ang isang walis na nakatali, mabawasan lang yan ng isa sa mga susunod na araw, malalagas, unti-unti. Okay? Tingnan niyo itong bagay nito. No? Kaya sa loob ng pamilya, kaya naman talaga natin i-work out yung pagkakasundo-sundo. Sabi nga lagi, di ba, sino ba yung magtutulungan? Kundi kayo-kayo lang. Sino ba yung pwedeng mag-aalan kundi kayo-kayo lang? Di ba? Kaya nga mga kapatid, iwasan po natin na magkabahabahan. Kasi once ang isang miyembro ng pamilya, mga kapatid, hindi nakiisa sa layunin, loob ang loob ng pamilya, unti-unti yan mawawasan. Aminin man natin talaga na darating ang time na pag nag-asawa yung mga anak po natin, lilisan talaga yan. Pero aalis yan na ano pa rin sa pamilya. Naka-attach pa rin yan. Pero yung mga bagay na hindi nakikisa sa pamilya, mapawasak po. Maniwala po kayo sa atin. Especially mga tatay. No? Kapag mga tatay, mga kapatid ay, kaya ngayon nabalitaan nyo yung tatlong bata sinulog ng kanyang nanay. Di ba? Dahil lang sa tatay. Di ba? Hindi natin alam kung ano yung naging reason. Pero walang pagkakaisa. Kaya naging ganoon yung kinalabasan. Namatay yung tatlong bata, pati yung nanay, sinunod din sa sarili niya. So kung mayroong unity, no, nakikita po natin yung kahalagan ng unity, mga kapatid, dapat mag-i-attend tayo kay isa. Good morning po. Okay, so, nakuha niyo ibig kong sabihin. At isa pa, no? Kapag walang pagkakaisa, madali tayong pasukin ng kaaway. Yun yung katotohanan. Kapag mayroong division, madali tayong sirain ng kaaway. Kaya pilitin po natin sa buhay po natin, mga kapatid, na kahit hindi, iba-iba man yung pinanggalingan man natin, iba-iba yung ugali natin, iba-iba man yung pananaw natin sa buhay, okay, pilitin po natin na magkaisa. Mayroon tayong dapat na goal, mayroon tayong focus na tinitignan. Hindi natin masusolve talaga yan. Ganito ugali mo. Hindi na talaga natin, pwedeng baguhin, no? Pero yung ating goal, dapat magkaisa po tayo. Kung siya tahimik, hindi siya pwedeng maging jolly ka, di ba? Ganun ugali niya, tahimik eh. Ang pinakamahalaga, yung goal na tinitignan tunay niya, ay yung vision na binigay sa inyo, dapat magkasundo po kayo doon. Dapat nakikisa po tayo. Katulad dito sa timbahan. Di ba? Iba-iba tayong kinalakihan, iba-iba tayong pinagmulan. Iba-iba tayong mga pinag-aralan, iba-iba tayong damdamin. Pero anong goal natin? Mapaglingkuran ng Panginoon. Di ba? Sasabihin ko ba kay Brother Jojo, di ko ba? Ganito yung ugali mo. Hindi ko pwedeng baguhin yung ugali niya. Pero hindi ko siya mababago, pero yung goal dapat makiisa siya na paglingkuran ng Panginoong Jesucristo. Ganun siya nilikha ng Diyos. Sabi ko nga kanina, di ba? Iba-iba tayo nilikha ng Diyos, individual, yung pagkalikha ng Panginoon. Pero dapat isa lang yung purpose kung bakit tayo nandito. Kaya para walang mapahamak. Sabi ko nga kanina, isang Bible, pero bakit maraming tao pa rin ang hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos? Bakit tayo naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos? Okay? So, sasabihin ko po sa inyo, kaya natin i-work out yung pagkakasundo o pagkakaisa. Basta mayroon tayong layunin na tinitignan. Okay, number 1, ano number 1 po natin?
Communication must be open. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Open na po tayo dapat. I-allow po natin yung sarili po natin sa ibang tao. Kasi yung tao, ibang tao, yung mga katulong sa'yo, hindi ikaw. Hindi ka nilikha ng Diyos na mabuhay mag-isa. May mga bagay sa buhay mo na hindi mo kaya ng solusyonan. Amen? Sino dito yung naniniwala doon? Na kahit na ikaw yung pinakamatalimong tao, may mga bagay pa rin, may mga kahinaan ka pa rin na mayroon sa iba. Kaya napakalaga yung buhay. Kapag i-open mo yung buhay mo sa ibang tao. Kasi minsan nakala mo lagi kang tama. Diba hindi ka yung wife. hindi ka asawang babae. Na si Mrs. lang lagi ang tama. Ang pera ni Mrs. pera ni Mrs. Ang pera ni Mr. pera pa rin ni Mrs. Hindi, mga kapatid. Ang sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, hindi ka lagi tama. Na dapat may mga tao sa buhay mo na i-allow mo para i-correct ka. Kasi kung hindi ka magpapakorek sa ibang tao, baka mapahamak ka. Baka nagpe-pray ka na, nagsisimba ka, pupunta mo dito, magsisimba ka, Lord, ganito. Kaya nilika tayo, kaya may Sunday service di ba? May napanood ako, hindi ko nasasabihin kung sino yung pastor doon. Hindi na raw kailangan pumunta sa simbahan para magsimba. Kasi ang Diyos ay nasaan, nandoon kahit nasaan ka. Kahit paano yung fellowship. Kaya tinawag ni Rica si Eva, di ba, para magkaroon ng fellowship Kaya bakit ginawa ang pamilya para may fellowship Matatawag bang isang pamilya na tatay lang nakatira? Lalaki lang? Matatawag bang pamilya pag nanay lang o anak lang? Saan galing wala? Wala pala tayo. Yun sinasabi ko po mga kapatid, may mga bagay sa buhay po natin na dapat i-allow po natin yung mga tao sa ibang buhay. Kasi minsan may mga bagay na hindi po natin nakikita at yung ibang tao yung nakikita. May mga tao nilagay sa Lord para ikita niya yung kamay niya para i-review ka. May mga tao na nilagay sa Lord, pinadala sa Lord sa buhay mo para i-bless ka. Ayaw mo ba na i-bless ka ng ibang tao? Kaya hindi ka pinagpakalan, kaya lagi kang malungkot Kaya lagi mong walang pangarap, parang wala nang magandang buhay na inakarap. Kasi nagsosolo ka. Ayaw mo i-open yung buhay mo sa ibang tao. Okay? And then number 2 natin, love must be prioritized. Okay? Sa loob ng grupo, sa loob ng simbahan, o sa loob ng kahit saan mga organization, hindi magkakaroon ng pagkakaisa kung walang pagmamahalan. Never. Handaan po nyo yan mga kapatid. Darating ang time na magkakagulo. Okay? Dapat ilang po natin yung bawat isa. Kahit sino ka man yan. Kasi always remember na si Lord minahal tayo kahit ano ka pa. Kilala mo yung sarili mo, pero minahal ka pa rin ng Diyos. Amen? And then number 3, unity must be given importance. Pahalagan po natin yung pagkakaisa. Kasi para hindi tayo mapasok ng kaaway. Once na nakita ng Lord na division ni Satan ng ating kaaway na mayroong pagkaka-divide yung grupo po natin, walang kaalagan sa ating pagkakaisa, madali po tayo sirain. Okay? At sa ganon, hindi tayo magkakaroon ng magandang buhay. So may natutunan po tayo sa message ng Panginoong Diyos. Yung pagkakaisa, balikan po natin yung pinaka-main verse. Paano natin marireceive yung pagpapala mula sa Diyos? Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagnanamim o pagkakatipon ng 2 o 3. So, never na darating yung biyaya ng Panginoon kung tayo'y magulo o hindi nagkakasundo-sundo. So, pilitin po natin. Sabi ko nga, di po ba? Kaya natin i-work out yan. Basta meron tayong goal, meron tayong vision. Number 1, bigyan ko kayo ng sikreto para magkaroon kayo ng goal sa pagkakaisa.
tingnan ninyo ang Panginoong Jesucristo na balikan niyo yung cross lang. Simple lang, balikan mo lang yung cross. Ano ba yung purpose ng Jesus ba nagpapako sa cross? Para i-save po tayo. Ha? Wala lang iba. Wala kang mahahanap na sa ibang mga libro, mga inspirational book para magkaroon ka ng magandang buhay pagkakaisa at pagkaroon ng unity, ng kalagan ng unity. Okay? Jesus lamang. Balikan mo, pinako si Jesus sa krus ng Kalbaryo kasi mahal na mahal ka niya. Kaya oras na para magkasundo sa Buddha. Kaya oras na nakakaisip ka ng division, mapaalalahanan ka na nagpapako si Jesus sa krus upang tayo'y magkaisa sa pananampalataya. Amen? Amen. Tayo po natin yung imukot manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong paalala. Mapaalalahanan po kami, Panginoon, kaya nga hindi namin nare-receive yung mga biyaya na nagmumula sa iyo kasi may nakikita kang kaguluhan sa loob ng aming pamilya, sa loob ng aming simbahan. Lord, patawarin mo po kami. Kung hindi po namin na-i-open po yung aming mga sarili sa iba. Lord, patawarin mo po kami kung sinusolo po namin yung mga pangarap po namin, yung mga naisip po namin, yung mga problema po namin. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung hindi namin inaalam yung mga tao na i-review po kami, kung itama po kami sa pagkakamali po namin. Patawarin mo po kami, aming Diyos, kung tatingin po namin sa aming mga sarili na kami tama, na hindi na namin kailangan ng ibang tao. Lord, patawarin mo po kami sapagkat nagmarunong po kami, Lord. Lord, ngayong umagang ito, salamat po sa iyong paalala na kung wala ng pagkakaisa, Panginoon, walang blessing, walang magandang buhay, walang positibong relasyon. Kaya Lord, turuan mo ako lalo pa sa pamagitan ng mensahe na makilala ko pa yung ibang tao, yung ibang kapatiran na hindi ko kinakausap o binabaliwala ko kapag nagbibigay ng advice o nagtuturo ng tama sa akin. Lord, patawarin mo po ako at patuloy na, Lord, na bigyan mo ako palagi ng pagmamahal sa aking puso. Na yung nagiging hadlang, Panginoon, upang hindi ako makiisa sa layunin sa loob ng aking pamilya o sa loob ng simbahan. Kapag yung aking puso ay punong-puno ng galit, ng punong-puno, Panginoon, ng pagsisisi sa ibang tao. Lord, tulungan mo ako na makapagmahal ng ibang tao kahit anong sitwasyon na dumating sa buhay ko. Kahit dumating sa point, Lord, na may mga tao, Panginoon, na nananakit na sa akin, Lord. Hindi ko sinasabi na hindi na sila mapaparusahan, Panginoon. Kundi ako mismo, Panginoon, tulungan mo ako na magmahal upang hindi ako madamay, Panginoon, sa parusa na igagawan mo. Lord, salamat po sapagkat naniniwala po ako na kahit ako'y makasalanan, kahit ako'y nakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo, ay pinili mo pa rin, Panginoon, na mahalin ako, Panginoon, na isama doon sa paghihirap mo sa krus ng Kalbaryo. Pinatunayan mo kung gaano mo ako kamahal, Panginoon. Kaya wala po akong reason, Panginoon, para hindi rin magmahal, Panginoon, sa ibang tao. Kahit na yung mga tao na hindi karapat-dapat na mahalin. Lord, thank you so much, Lord. At turuan mo po ako, Panginoon, na makita yung kahalagahan ng pagkakaisa, Panginoon. Na hindi, aminin ko po sa ating sarili. Aminin po namin, Panginoon, na hindi namin kayang mag-isa. Lord, hindi namin kayang mamuhay ng mag-isa. At hindi po namin mai-enjoy yung buhay na masagana kung mag-isa lang po kami, Panginoon. Lord, tulungan mo ako, Panginoon, na makita ang talagang ito, Panginoon, na maibahagi ko yung buhay ko sa ibang tao, Lord. Na mag-iisa ako, Panginoon, sa loob ng pamilya, sa loob ng eskwelahan, sa loob ng trabaho, o sa loob ng simbahan. So, sa pamamagitan
ng buhay ko, Panginoon, kung ano yung magagawa ko dito sa community na kung saan inilagay mo ako, Panginoon. Salamat po, Ama. At patuloy nga, O Diyos, na mga salitang ito ay tumipo sa aming mga puso at isipan. Maalala po namin, Panginoon, ng purpose mo, bakit mo kami tinawag. Panginoon, ay hindi mo kami tinawag na suluhin ang buhay, kundi kami magkaroon ng mga tao na magiging kaagapay po namin sa hirap at sa ginhawa. Purihin ka sa iyong mga salita. Patuloy na ikaw ang isang Diyos na maluwal sa atin sa iyong mga mensahe. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy sa Diyos sa kanyang mga salita. And ngayon po, dadako na tayo sa ating pagbibigay. Nawa tayo lahat po ay na-bless sa message. And kapag sumagat ng buhay, sa mga to-dos, which is mga communication must be open, to prioritize love, and lastly, give importance sa unity. Thank you, Pam. Let's sing Lord, I offer my life as our offering song. All that I have. All that I have. All that I have. I lay them down before you. Oh, holy place. Oh, my place. You're in the way. I'm making the yours. Lord, I offer my life to you. It's true. Yes, it for your glory. Lord, I offer my days to you. Take my days to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you. Lord, I offer my life to you. Everything I true. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you. It's in my praise to you. As a pleasing sacrifice. Lord, I offer you. Lord, I offer you. Lord, I offer you my life. Sama-sama po natin ipag-prayan tayo sa Mother. Yes, Lord, we praise you, we love you, we glorify your name. Lord, salamat po, Lord, sa patuloy na pagsama niyo po sa amin sa araw-araw na buhay namin, Lord God. Na kahit kailan, Lord, at hindi mo po kami pinabayaan at hindi mo po kami pinitiis. Na patuloy po na ipinagkakalog niyo po sa amin yung pangangailangan namin sa araw-araw. Maraming salamat din po, Lord, sa mga taong patuloy niyo pong ginagamit para maging pagpapala ng iyong simbahan. Patuloy mo po silang i-bless at palakasin nang patuloy po silang maging daluyan ng iyong pagpapala. At maraming salamat din po, Lord, sa mga taong tapat na patuloy na pinagkakaloob ang kanilang tithes and offering. Lord, kung ano pang meron kami ngayon, Lord, ang lahat ng ito ay dahil sa inyo. Na marapat lang po namin ibigay ang the best para po sa inyo, Lord. At patuloy niyo pong i-bless itong tithes and offering, Lord, na magamit po sa mga gawain at pangangailangan po ng iyong simbahan. Salamat po, Lord. Patuloy po namin ipinagkakatiwala ang lahat sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin. Lahat po ng mataas na papulit, paskalamat, pagsamba at pagdakila. Sa ilang po namin pinagaling. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Yan mga kapatid, sama-sama po tayong tumayo sa ating pangungas na awitin. And let's worship the Lord. And salamat sa kanyang mga salita.
may sa buhay natin hindi lang marinig, lumabas sa kabila, o makakalimutan kinabukasan ng susunod na week. Hindi kahit may isang kapiraso or point lang doon, magamit natin sa buhay natin. So, let's go one step natin. Sing from the inside out. Napakagandang awitin sa ating Panginoon. How everlasting is love para sa atin. Sometimes I feel the Lord mercy remains sa mga buhay natin ng Jesus. Thousands I feel your mercy remains. Should I someone my crown of grace everlasting? Your worship with me was praise never ending. Your glory goes beyond the words of Jesus.
closing prayer, pwede po magkakaroon tayo ng special offering para po sa family ni Sister Odette. Sister Remy, pwede po magkano kayo sa paikot po nila. Special offering po natin, benevolent po para sa family po nila. At sama din natin sa prayer yung family po nila. Yun yung pinakamahalaga na comfort sila ni Lord. Nakapin sila si Lord at paalala ng Lord na mahal na sila. Okay? Yun yung pinakamahalaga. Kung ano yung maibigay po natin para sa kanila, ma-appreciate po ng family nila yan. Salamat po sa nagbahagi ng pakiisa, no, bilang pagsuporta po natin sa kanilang pagdadalamhati. May tayo po ito manalangin. Sa kilang Diyos, kami po lubusang nagpapakumbaba po sa iyo na wala na kami magagawa, Panginoon, kung kami nag-iisa lamang. Lord, ina-appreciate po namin. Ipinagpapasalamat po namin sa iyo ng Diyos yung mga tao na nilagay mo po sa aming mga buhay. Hindi man sila yung aming pong mga ini-expect, pinapangarap na mga tao na nilalagay mo sa aming mga buhay. Pero naniniwala po kami na sila yung gagamitin mo na magiging biyaya na daluyan ng pagpapala. Katulad na yung mga mensahe kanina, Panginoon, na hindi kami makikita, na hindi nga magsasapala ng aming mga panalangin kung sinusunod lang po namin ito. Kung walang tao na nakikipag-isa sa aming panalangin. Katulad ng mensahe na sinabi mo po kanina, na dalawa na nagkaisa sa panalangin ay diligin mo sa pagkakaloob. Lord, salamat sa karunungan ito na mula ngayong araw na ito. Maniniwala po ako, Panginoon, na mayroong mga tao na makikisa sa prayer ko. Naniniwala po kami, Panginoon, na hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man sa susunod na buwan. Pero naniniwala po kami, Panginoon, na ibibigay mo yung mga hinihingi po namin sa iyo. Basta mayroong pagkakaisang panalangin, nagkakasundong panalangin, na mayroong pagmamahal sa isa't isa. May pagkakaisa, mayroong goal, Lord, mayroong layunin. Salamat po muli sa mga tao, Panginoon, na naging part ng aming buhay. Pagpalain mo sila, Panginoon, kung ano man yung ginagawa nilang kabutihan sa amin. Thank you, Lord, sa pagpapatawad nila sa amin sa kabila ng mga kasalanan po namin. Thank you, Lord, sa pagtulong nila sa amin kapag kami nahihirapan na. Salamat po, aming Diyos, sapagkat nilagay mo po sila sa amin upang katuwang na mga pamuhay, Panginoon, sa napakahirap na mundong ito. Thank you so much, Lord, sapagkat mayroon kaming kasama na magdiriwang ng mga biyaya na ipagkakaloob po sa amin.
Thank you, Lord, kasi mayroong mga tao na magiging kasama po namin, na bubuo sa mga pangarap po namin. Thank you, Lord, kasi mayroong mga tao na magbabangon sa amin kapag kami ay bumabagsak sa mga problema. May mga tao na nilagay mo po sa aming mga buhay upang magpaalala po sa amin, Panginoon, sa mga oras, Panginoon, na kami nagkakamali na. Thank you, Lord. Hindi man namin may isa-isa itong mga taong ito. Subalit, Lord, itinatas na po namin sila sa inyo. Na lalo pa po sila bigyan, Panginoon, ng kalakasan. Bigyan mo pa po sila, Panginoon, ng mahabang pangunawa. Bigyan mo pa po sila ng mahabang buhay, Panginoon. Para may mga tao na magtutuwid po sa amin, magpapaalala po sa amin, magmamahal sa amin. Thank you so much, Lord, sa mga taong ito. Magpalain mo sila, Lord. Sa bawat isa na nangyayito ngayon, Lord, nawa, patuloy na kami magkaisa ng layunin, na patuloy na ikaw ay mapaglingkuran. Iba-iba mang pagkatawag ng paglingkod. Patuloy na, Lord, na magkaisa kami, Lord, upang sa ganoon, makita mo nga ng simbahan ito, makita ng mga tao, Panginoon, nagmamahalan, nagkakaisa, pinapahalagan yung pagkakaisa, at yun yung magiging lahat, Panginoon, upang pinamasin ay makakilala sa iyo. Hindi kami magiging magandang patotoo, Panginoon, sa harapan ng maraming tao, kung makikita nila, Panginoon, na wala kaming pagkakaisa. So kung kami lang, Panginoon, ay nagtataguan ng aming mga buhay, hindi namin ino-open yung sarili namin at sa hindi kami nagmamahalan, Panginoon, at hindi malagay pagkakaisa. Hindi namin sila maaari. Hindi sila maniniwala na totoong may Diyos. Kaya, Lord, sa umaga ito, patuloy nga, O Diyos, na gamitin mo po ang bawat isa sa amin. Pagkaisa mo na kami, Lord, sa loob man ng pamilya, community, lalo-lalo na dito sa simbahan. Sa magiging aware po kami sa pangangailangan ng iba. Aware po kami, Panginoon, sa kalagayan ng buhay ng iba. Aware po kami, Lord, na mayroong mga kapatiran, Panginoon, na nangangailangan po ng aming mga oras, ng aming karunungan na mapayuhan sila. Lord, muli salamat po sa bawat isa na nandirito ngayon. Tunay nga na bigyan mo kami ng puso na may pagmamahal sa bawat isa, Lord. Hindi man namin kilala, iba man yung ugali nila, iba man yung kinalasan nila, iba man yung itsura nila. Lord, thank you. Thank you sa buhay ng bawat isa. Tinatas ko po, Lord, maging ang pamilya ni Sister Odette. Sa mga oras na ito, Panginoon, sila po'y nalulungkot. Sila po'y namimilipin sa pagpinsan ng mahal nila sa buhay. Lord, dalangin po namin ang patuloy na pag-comfort mo sa buong pamilya. Patuloy na pagtitiwala nila sa iyo. Patuloy na maranasan po nila yung dakilang pagmamahal at yung presensya. Patuloy na magkaisa sila, Panginoon. Patuloy nga na yung comfort na nagmumula sa iyo, Panginoon, mapaalalahanan mo po sila na kung gaano mo sila kamahal, Panginoon. Na masakit man ito, hindi man nila maintindihan kung ano dahilan, kung bakit mawalay ka naman sa buhay. Naway lubos puso na magkaroon sila ng pagtanggap, ng pagkilala, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagbigay ng buhay. Kaya ikaw din na may karapatan na kumuha ng aming mga buhay. Minsan pa, Panginoon, yakapin mo po sila. Magkaroon sila ng kapayapaan, kalalakan, at pagsitiwala sila sa magandang plano sa darating na araw. Muli, Ama, salamat po. At patuloy na tinatasin ko namin sa inyo si Pastor Redo, Sir Mikey, Panginoon.
patuloy na mabilisan na paghilom ng kanilang mga sugat. Patuloy na protektahan mo po sila, Lord. Sana mag-infection, Lord, na makukuha po nila sa kapaligiran sa pagkain o daladala ng taong Panginoon. Patuloy na tinatakbo nila ang sinatin yung pangangalaga. Patuloy na kiniknig na po namin, Lord, na unti-unti ang kagalingan ay may sasakatuparan at unti-unti sa darating na panahon ay makasama po namin muli sila personally sa pag-worship sa iyo, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay at ano na kay Pastor Reno, Lord, na nagsakripisyo, Panginoon, na hindi nalintana kung ano man yung kahinatnan ng kanyang pag-donate ng kanyang kidney, Lord. Thank you so much, Lord. Kalakasan, higit pa, Panginoon, ang igawad mo po sa kanya. Pagpapala sa buong pamilya, Panginoon, na sumuporta, Panginoon, at nagpakita ng pagmamahal kay Sister Miley, Panginoon. Thank you so much, Lord. Salamat po muli kay Jay, kay Bikoy, kay Jasmine, Lord, kay Jenny, Lord, na sumusuporta ng alaga kay Sister Miley sa abot na kanilang makakaya, Panginoon. Muli naman, salamat po sa mga kapatiran na patuloy at nagpadala ng kanilang mga suporta, financial, pangumusta, prayer, lalo-lalo naman. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa pagtagumpayan, Lord, yung pinagnaanan nila, sa tagumparan na, Lord, natapos na. Nag-claim na po namin, Lord, na kahit imposible, Panginoon, na mag-start na Sister Miley, Panginoon. Maraming mga handang, maraming mga bagay, Panginoon, na akala po namin ay hindi na matutuloy, Panginoon. Subalit sa aming pagkakaisa ng panalangin ng aming pamilya, kaisa ng mga kapatid dito sa timbangan, at iba-ibang mga kaibigan, kamag-anak, Panginoon, kapatiran sa ibang mga simbahan. Lord, nakita po namin, Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang imposible. Nakita po namin, Panginoon, ang tunay na patotoo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na lumidinig sa panalangin ng mga nagkakaisa, Panginoon, nagkakaisa pananampalataya, Panginoon. Salamat po, aming Diyos. At nakita po namin, Lord, yung sikreto kung bakit mayroong mga nagtatagumpay, Panginoon, ay yung walang iba pang sa mensahe mo, Panginoon, na mayroong pagkakaisa, Panginoon, na hindi watak-watak, Panginoon, na panalangin, Panginoon. Salamat po, aming Diyos, at patuloy tinatasin po namin sa inyo ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa, Panginoon. Patuloy na sila iyakapin mo, abutin mo rin sila ng mga pangyarihang kamay. Kalipin mo po sila kapag nalulungkot sila, nangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay. Paalala mo po sa kanilang, Panginoon, na iniingatan mo po din, Panginoon, yung mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas. Lord, salamat po sa kanilang mga buhay. Maging kay Nanay Natividad, na mayroong karamdaman, Panginoon, maging ang kanyang asawa na si Tatay Elvis, Lord. Yakapin mo po sila, palakasin mo po sila, Lord. Sustain, Lord, yung kanilang pangangailangan, Panginoon. May mga tao kang gamitin, Panginoon, para sa needs po nila, para sa araw-araw na buhay at sa kanilang pong mga gamutan. Ama, pinagkakatiwala ko po ang bawat pamilya sa simbahan ito, Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan po nila, maalala po nila itong mensahe mo, Panginoon, na ikaw ay tumutugon at tutugon sa nagkakaisang panalangin. Kapayapaan, kaganakan, mga pagpapala nagmumula sa iyo ay maranasan ng bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen.
po tayo maligyan. Salamat po at pagpalain po ang bawat isa sa atin. Ako po palagay sa Sir Martin at door na po siya ng mga anak ko sa Manila at patuloy siya na nagpapagaling po. Patuloy yung panalangin. Samahan niyo po kami sa prayer. And mga kapatid, magkamayan na po tayo. Happy Sunday po ulit sa lahat. Yeah.